Noong kasagsagan ng COVID-19 taong 2020, marami sa ating mga kababayan ang labis na nalugmok dahil sa kabi-kabilang mga lockdown at mga tigil operasyon. Maraming nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng maraming mga business establishments at ilang mga negosyo. Wala itong pinipili dahil kahit ang mga mayayaman at may kaya ay apektado din. Subalit sa kabila nito ay marami din naman ang nagbahagi ng kanilang tulong sa kanilang kapwa upang kahit paano ay maibsan ang pasanin ng mga mamamayan. At isa sa mga nagbigay noon ng tulong ay si Francis Leo Marcos. Subalit dahil sa maraming nagtaka kung saan nga ba nanggaling ang pera ni Francis, marami din ang umusisa sa kanyang tunay na pagkatao hanggang sa isa-isang maglabasan ng mga katotohanan sa kanyang buhay at umabot na sa puntong naungkat pati ang kanyang mga dating kaso na nagresulta sa kanyang pagkakabilanggo. Sa ngayon, ano na nga ba ang balita tungkol kay FLM? Nasa na nga ba ito? Maraming mga netizens ang nagsasabing mayabang siya ngunit mayroon namang ipagmamayabang. Siya kasi ang nagpasimula ng Mayaman Challenge sa social media kung saan hinihikayat niya ang maraming mga mayayaman na mag-donate ng kahit 1% ng kanilang mga kayamanan sa mga apektadong may hirap dahil sa enhanced community quarantine na ipinanukala ng Pangulo upang mapigilan ang labis na paglaganap sa bansa ng nakakahawang sakit na COVID-19. Sa kabila ng napakaraming mga Pilipinong bumibilib noon kay Francis Leo Marcos ay mayroong mga hindi matahimik at nais malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Si Francis Antonio Leo Marcos ay mula sa Baguio City. Hindi di umano ito kamag-anak ng mga Marcos dahil ang tunay talaga nitong pangalan ay Norman Antonio Mangusin. Habang ang kanyang mga magulang naman ay sina Remedios Antonio Mangusin at Gilbert Alejandro Mangusin. Nag-OFW din di umano ito sa Saudi Arabia ngunit kinailangan niyang magpagawa ng peking birth certificate upang makakuha siya ng pasaporte dahil sa mayroon na siyang record sa NBI ng mga panahon na iyon. Napag-alaman din na nagbayad ng isang judge at dalawang NSO officials si Francis Leo Marcos upang mapalitan na ng tuluyan ang kanyang pangalan at maging Francis Antonio Leo Marcos. Mula noon ay nagpanggap na rin di umano si Francis na siya ay mayroong dugo ng mga Marcos. Taong 2020, nasa kote ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation o NBI si FLM at ikinulong. Hinuli ng NBI si FLM kaugnay ng kasong inihain sa Baguio City dahil sa paglabag di umano sa Republic Act 8050 o Optometry Law. Ito ay dahil sa pamamahagi nito ng mga salamin sa mata ng walang pahintulot o kaukulang permiso mula sa pamahalaan. Kasunod ng kanyang pagkakaaresto ay isa-isa namang naglabasan ng iba pa niyang mga kaso. Natuklasan ng NBI na si FLM ay may nakabimbing kaso ng human trafficking sa Manila Regional Trial Court. Nanloko umano siya ng 5 kababaihan noong taong 2006 na pinangakuan niyang magiging mga entertainer sa Europa. Subalit sa huli ay sa Turkey niya dinala ang mga ito upang maging mga bayarang babae. Sinubukan ng kanyang panig na magpasa ng motion for bail, subalit ibinasura ito ng hukuman. Ilan pang mga human trafficking charges ang nakasampa sa kanya na isa-isa nang naglabasan, pati kasong estafa mula naman sa Makati Regional Trial Court at mga kasong violence against women and children sa Caloocan Regional Trial Court at sa Gapan Nueva Ecija Regional Trial Court. Nagawa din palang magpakasal ni FLM sa 3 magkakaibang babae ng sabay-sabay gamit ang iba't ibang mga pangalan. Bukod sa mga kasong ito, marami pang ibang mga kaso ang sinampa laban kay Norman Mangusin na halos lahat sa mga ito ay may kaakibat ng mga legal na ebidensya at pruweba. Noong Oktubre 2021, sa kabila ng mga kasong pinagbabayaran ni FLM sa kulungan, ay nag-file ito ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang isang senador na naganap noong 2022 elections. Ang kanyang desisyon na tumakbo sa eleksyon ay nagdulot ng pag-aalala na humantong sa Law Department ng Commission on Election o COMELEC na maghain ng petisyon laban sa kanya noong 13 bilang isang nuisance candidate o panggulong kandidato. Ayon sa petisyon, naniniwala sila na walang totoong intensyon si FLM na tumakbo bilang senador at ang kanyang pag-file ay posibleng makapagpagulo sa integridad ng proseso ng halalan. Ipinunto din ng Law Department ng COMELEC na si FLM ay hindi kilala sa buong mundo at wala siyang sapat na pondo upang tustusan ang kanyang gagawing pambansang kampanya. Dagdag pa dito ay wala din siyang makukuhang suporta mula sa kahit saang partido politikal o isang malawakang network ng mga taga-suporta at mukhang wala itong kakayahang makahikayat ng malalaking bilang ng mga botante mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Pero magkagayunpaman, ibinasura ng COMELEC ang petisyon na ito na nagdedeklarang siya ay isang nuisance candidate ayon sa naging desisyon ng COMELEC 2nd Division noong 14 ng Disyembre 2021. Kinilala si FLM bilang isang sikat na social media personality at napag-alaman na may sapat siyang suporta mula sa publiko na naging sapat na basihan upang maisama ang kanyang pangalan sa mga listahan ng mga kakandidato sa pagkasenador at idineklara siya bilang isang independent candidate, subalit hindi siya pinalad na manalo sa eleksyon. Sa mga nagtatanong kung nakalaya na ba si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, ang sagot dyan ay oo. Sa katunayan, matapos ang halos 4 na taon ng pagkakakulong, siya ay pinalaya noong Enero 2024. Sa isang Facebook live video, ipinahayag ni Marcos ang kanyang kaligayahan sa kanyang paglaya at ang kanyang pagpapatawad sa mga nagdusa sa kanya. Ayon sa kanya, wala na pong pait sa puso ko. Nilinis ng Diyos ang puso ko. Masyadong malinis. Pagkatapos ng kanyang paglaya, muling nakipag-ugnayan si Marcos sa kanyang mga taga-suporta sa pamamagitan ng mga online na plataporma at nagpatuloy sa mga gawaing pangkawang gawa, tulad ng pamamahagi ng bigas sa mga nangangailangan. Noong Enero 2025, nagdesisyon si Marcos na umatras mula sa kanyang kandidatura sa pagkasenador sa election 2025. Ayon sa kanya, nais niyang maiwasan ang pag-aaksaya ng pondo ng gobyerno para sa muling pag-imprenta ng mga balota at bigyan daan ang re-election bid ni Senator Amy Marcos. Sa mga supporter ko, alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Ngayon, kung tanungin nyo na lang siya kung mahal niya ako o hindi, isa pang dahilan kung bakit ko withdraw yung candidacy ko para bigyan ng daan yung kandidatura ni Senator Amy Marcos. So nananawagan ako sa lahat ng mga supporter ko, especially the Filipino Family Club International, na supportahan natin si Senator Amy Marcos to accomplish the given assignment. Sa kasalukuyan, sa muling magtatanong kung mayaman pa din ba si FLM, ang sagot ay parang oo pa rin naman. Sa katunayan, sa kanyang Facebook page makikita na namimigay siya ng GCash sa kanyang mga avid supporters. At nitong Mayo lamang, isang video din niya ang ini-upload sa Facebook na makikitang siya umano ay nasa bansang Germany at kakatapos lang magpaturok ng pampakinis at pampabata. 9 o'clock in the morning here at Germany. It's my 4th day of therapy, skin cell to my Supercell. They inject me a lot and it's really amazing. Look at my face. Day after day, nababatak siya, bumabata, nasosoften yung skin. Grabe, nawala yung wrinkles ko. Oh, hindi naman nila inoperahan yung mukha ko. Hindi naman nila ako pinacial. Sinaksakan lang ako sa wet packs. Huh? Tapos yung energy ko, ang lakas. Sabi ng doktor, mararamdaman ko raw yung pagbata within the period of 6 months. Dahan-dahan daw akong babata. Ang laki nga ng epekto. At muli, ipinagyabang na naman niya ang kanyang mga alahas na ayon sa marami ay mga peke umano. Boss. Boss, may nagtatanong eh kung nasa na raw ba yung singsing mo. Parang wala raw nakikita sa inyo, ano? Singsing? Singsing, bracelet, relo, yan. Singsing. Singsing. Ito yung ano ko, yung 4 million. Bracelet. Ayan, hindi ko siya nasuot. Ano mo na sinusuot? Ayun, tinatamad na ako isuot eh. Ano pa? Hindi nila nakikita mo yung relo mo raw, boss, hindi nila nakikita. Ano relo? Yung mga Rolex mo. Yung Wimbledon. Yung Wimbledon. Yung solid gold. Solid gold ako, solid gold. Doon sa sasakyan solid gold, dinubald ko. Speaking of Rolex, eto. Yan ang mga yan. Tarap, mga minuminuto yan. Halika. Eto, nababasa ba nila yan? Tutukan mo. Alam ba nila kung ano yan? Wimbledon yan, natuto na rose gold. Ito isa, baka sabihin isa lang. Iangat mo, para makita dalawa. Dalawa, iangat mo. Ito, Wimbledon. Alam ba nila Wimbledon? Yan, bigat. Ito, Wimbledon. White gold at saka rose gold. Tuton. Ito isa. Baka sabihin nila, fake yan. Andyan ang certificate niyan. Binili ko yan. Nakapangalan sa akin yan. Ayan. Ito pa isa. Kaya lang, ayoko nga pagsususuotin muna at hindi ko pa feel. Hindi mo na sinusuot, boss, kasi sabi nila, wala na raw yung mga Rolex mo. Ganon?